May mga sandaling sapat na ang isang sulyap para gumuho ang lahat ng matagal ng itinayong pader ng isang tao. Isang saglit lang, pero sapat para bumalik ang mga alaala, sugat, at pangakong inakala ng tuluyang nalibing ng panahon. Para sa isang lalaking sanay sa kontrol, sa tagumpay, at sa malamig na lohika ng mundo ng negosyo, ang araw na iyon ay hindi naiiba sa libo-libong araw na kanyang dinaanan, hanggang sa may isang eksenang tumigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isa na siyang bilyonaryo. Lahat ng pinangarap niya noon ay nasa kamay na niya ngayon. Kapangyarihan, respeto, yaman, mga bagay na akala niya ay sapat para punan ang mga puwang sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng kanyang puso na matagal ng tahimik, parang isang silid na sinarhan at sinelyuhan upang hindi na muling buksan. Hanggang sa araw na iyon. Sa gitna ng paglalakad niya, sanay ang kanyang mga mata sa mabilis na pag-scan ng paligid, hindi upang makaramdam, kundi upang magdesisyon. Ngunit may isang tanawing hindi niya inaasahang tatama sa kanya ng ganoon kabigat. Isang babaeng payat, marungis ang damit, ngunit may kakaibang dignidad sa paraan ng kanyang pagtayo. Sa magkabilang gilid niya ay dalawang batang magkamukha, kapwa may mga matang masyadong maalam para sa murang edad. Hindi niya agad alam kung bakit siya napahinto. Marami na siyang nakitang ganoon noon. Marami na siyang dinaanan. Ngunit may kung anong puwersang humila sa kanya, pabalik sa eksenang iyon, parang may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang biglang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Habang sinusuri niya ang babae mula sa malayo, may kung anong pamilyar na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito awa. Hindi rin ito simpleng pagtataka. Isa itong pakiramdam na matagal na niyang iniiwasan, isang kirot na may kasamang alaala. May mga mata ang babae na hindi kayang itago ang bigat ng buhay. Mga matang nakakita ng labis na pagkawala, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Ang kanyang kilos ay maingat, parang sanay na sanay ng magbantay, maghintay, at umasa sa mumunting himala ng araw-araw. At doon nagsimulang bumalik ang mga tanong. Bakit parang pamilyar ang hugis ng kanyang mukha? Bakit ang paraan ng kanyang pagyuko ay may daladalang bigat na minsan nang naging bahagi ng kanyang sariling mundo? Bakit may hapdi sa kanyang dibdib na hindi maipaliwanag ng lohika? Habang mas tumatagal ang kanyang pagmamasid, mas lumalalim ang pagkalito. Ang dalawang bata ay parang salamin ng isa't isa, parehong may mga matang nagtataglay ng inosente at pagod na ekspresyon. Hindi sila umiiyak. Hindi sila nag-iingay. Parang sanay na sila sa katahimikan, sa paghihintay, at sa pag-asa sa kung anong ibibigay ng mundo. At doon, sa isang iglap, parang may piraso ng nakaraan ang bumungad sa kanya. Isang ngiti. Isang alaala. Isang babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa sariling pangarap. Isang babaeng pinangakuan niya ng kinabukasan, ngunit iniwan sa gitna ng unos ng kanyang ambisyon. Hindi maaari. Agad niyang itinulak palayo ang ideyang iyon. Impossible. Matagal na iyon. Tapos na. Ang babaeng iyon ay bahagi ng buhay na pinili niyang iwan upang maging kung sino siya ngayon. Pinili niyang maniwala na ang tagumpay ay sapat na kapalit ng anumang nawala. Ngunit bakit ganoon na lamang ang kabog ng kanyang dibdib? Habang patuloy siyang nakatitig, may kung anong biglang nagbago sa kanyang paghinga. Ang babae ay bahagyang tumingala at sa sandaling iyon nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang saglit lamang, ngunit sapat para magiba ang mga pader na matagal niyang itinayo. Ang mga mata ng babae ay puno ng gulat, takot, at isang damdaming matagal na ring tinabunan ng panahon. Hindi ito tingin ng isang estranghero. Isa itong titig ng isang taong minsan nang nasaktan, minsan nang umasa, at minsan nang naniwala. Doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Hindi siya nagkamali. Ang babaeng iyon, ang babaeng namamalimos kasama ang kambal, ay ang babaeng minsan niyang minahal. Ang babaeng iniwan niya ng walang paliwanag. Ang babaeng pinangakuan niya ng mundo, ngunit tinulak niya sa kadiliman. Biglang bumalik ang lahat. Ang mga pangarap na hindi natupad. Ang mga pangakong hindi tinupad. Ang gabing pinili niyang umalis, dala ang ambisyon at iniwang wasak ang isang pusong lubos na nagtiwala. At ngayon, narito siya. Hindi bilang babaeng minahal niya noon, kundi bilang isang ina na pinilit ng buhay na yumuko, lumaban at magtiis. Isang ina na may dalawang anak na malinaw na bunga ng isang nakaraan na pilit niyang kinalimutan. May isang tanong na hindi niya kayang takasan.
Ang kambal ba ay kanya? Ang ideyang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Ang bigat ng posibilidad ay halos hindi niya kayanin. Kung totoo man, gaano kalaki ang kasalanan niya? Gaano karaming taon ng paghihirap ang kanyang iniwan? Ang babae ay muling yumuko, parang gustong itago ang kanyang mukha, parang ayaw nang muling maalala ang taong minsang sumira sa kanyang mundo. Ngunit huli na. Nakita na niya. Naramdaman na niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang isang bilyonaryo, isang lalaking sanay sa panalo, ay nakaramdam ng takot. Hindi takot sa pagkawala ng pera o kapangyarihan, kundi takot sa katotohanang maaaring ang lahat ng kanyang tagumpay ay itinayo sa ibabaw ng isang pusong kanyang winasa. At habang patuloy ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya, isang tanong ang umuukit sa kanyang isipan, paulit-ulit, walang tigil. Huli na ba ang lahat para itama ang nakaraan? Hindi agad nakausad ang kanyang mga paa. Para bang ang lupa sa ilalim niya ay biglang naging mabigat, parang ayaw siyang pahintulutang umalis o lumapit. Sa loob ng kanyang isipan, naglalaban ang dalawang mundo, ang lalaking ginawang sandata ang ambisyon at ang lalaking minsang marunong magmahal ng walang kondisyon. Matagal na niyang kinumbinsi ang sarili na tama ang lahat ng naging desisyon niya. Na ang pag-alis noon ay kailangan. Na ang pag-iwan ay isang sakripisyong kailangang gawin para sa mas malaking pangarap. Ngunit sa harap ng babaeng iyon at ng dalawang batang magkahawak kamay, unti-unting nababasag ang kasinungalingang matagal niyang pinaniwalaan. Ang babae ay hindi na katulad ng nasa alaala niya. Noon, puno siya ng liwanag, pangarap at pag-asa. Ngayon, ang bawat galaw niya ay may bigat ng responsibilidad at sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, may natitira pa ring lakas sa kanyang mga mata, isang lakas na malinaw na hindi galing sa mundo, kundi sa pagiging ina. Hindi niya maiwasang mapansin kung paano niya pinoprotektahan ang kambal. Ang bahagyang paglapit ng mga bata sa kanya, ang maingat na pagtingin sa paligid, ang tahimik na pagtitiis. Hindi iyon kilos ng mga batang lumaki sa saya at seguridad. Iyon ay kilos ng mga batang natutong magtiwala sa katahimikan dahil madalas silang bigin ng ingay ng mundo. At doon siya unti-unting nilamon ng konsensya. Ilang taon na ang lumipas mula nang iniwan niya ang babaeng iyon. Ilang gabi ang ginugol nito sa pag-iyak. Ilang umaga ang sinalubong nito ng walang kasiguruhan kung may kakainin ba ang kanyang mga anak. Ilang beses niyang pinilit ang sarili na maging matatag kahit wasak na siya sa loob. Habang siya ay umaakyat sa tugatog ng tagumpay, habang pinapalakpakan at kinikilala ng mundo, may isang babaeng bumabagsak, dahan-dahan, araw-araw, kasama ang dalawang buhay na hindi kailanman humiling na isilang sa ganitong kalagayan. Mas lalong tumibok ang kanyang puso nang mapansin ang detalye na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Ang hugis ng mukha ng mga bata. Ang paraan ng kanilang pagtingin. Ang kakaibang pamilyar na ekspresyon na minsan na niyang nakikita tuwing tumitingin siya sa salamin. Hindi niya kailangan ng siyensya para maramdaman ang katotohanan. May malaking posibilidad na ang kambal ay kanya. At ang posibilidad na iyon ay parang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang ideyang mayroon siyang mga anak na lumaki nang wala siya, o ang katotohanang pinili niyang huwag malaman ang tungkol sa kanila dahil mas mahalaga sa kanya noon ang sarili niyang pangarap. Bumalik sa kanya ang alaala ng huling araw na magkasama sila. Ang bigat ng kanyang desisyon. Ang lamig ng kanyang pagtalikod. Ang paniniwalang kapag naabot na niya ang tagumpay, saka na lamang siya babalik. Ngunit ang tagumpay ay dumating at ang pagbabalik ay hindi na niya pinili. Sa pagdaan ng panahon, tinabunan niya ang lahat ng iyon ng trabaho, kontrata at numero. Ang pag-ibig ay naging kahinaan sa kanyang paningin. Ang damdamin ay naging sagabal sa kanyang pag-akyat. Ngunit sa araw na ito, sa harap ng babaeng minsan niyang iniwan, ang lahat ng depensang iyon ay nawala ng saysay. Napansin niyang bahagyang umiling ang babae, parang pinipigilan ang sariling luha. Parang ayaw nang maalala ang nakaraan. Parang ayaw nang buksan ang sugat na matagal ng pilit isinara. At doon niya napagtanto ang isang mas masakit na katotohanan. Hindi lang siya umalis noon. Iniwan niya ang babae sa oras na pinakakailangan siya nito. Iniwan niya ito sa gitna ng isang laban na hindi nito ginustong pasukin. At marahil, sa loob ng maraming taon, ang babae ay natutong mabuhay na parang patay ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Siya ay naging multo ng isang nakaraan na masyadong masakit alalahanin.
Habang nakatayo siya roon, biglang lumiit ang mundo niya. Ang mga gusaling dati simbolo ng kanyang tagumpay ay nawalan ng halaga. Ang mga titulo at yaman na kanyang ipinagmamalaki ay tila walang saysay sa harap ng isang ina at dalawang batang ang tanging kasalanan ay ang isilang sa maling pagkakataon. Nais niyang lumapit. Nais niyang gumawa ng kahit ano. Ngunit may pumipigil sa kanya, isang takot na mas malakas pa sa takot ng pagkatalo sa negosyo. Paano kung ayaw na siyang makita ng babae? Paano kung kinamumuhian na siya nito? Paano kung ang paglapit niya ay magbukas lamang ng sugat na pilit nitong isinara para mabuhay? At higit sa lahat, paano kung ang kambal ay tunay ngang kanya, ngunit huli na ang lahat para maging ama? Ang mga batang iyon ay may sariling mundo na hindi niya bahagi. May sariling kwento ng pagtitiis at lakas na hindi niya kailanman tinulungan buuin. At ngayon, ang tanong ay hindi kung kaya ba niyang tumulong, kundi kung karapat-dapat pa ba siyang pumasok sa mundong iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng isang responsibilidad na hindi kayang bayaran ng pera. Isang responsibilidad na nangangailangan ng tapang, pagsisisi at pagpapakumbaba. Ang babae ay muling tumalikod, parang piniling magpatuloy sa buhay na matagal na niyang ginagalawan, isang buhay na wala siya. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na hindi na sapat ang pagmamasid mula sa malayo. Kung patuloy siyang mananatiling tahimik, mananatili rin siyang duwag, isang lalaking piniling umiwas kaysa harapin ang bunga ng sariling mga desisyon. At habang papalayo ang babae at ang kambal, isang desisyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta. Hindi niya alam kung may kapatawarang naghihintay sa kanya. Ngunit alam niya ang isang bagay. Kung hindi siya kikilos ngayon, habang buhay siyang magiging alipin ng pagsisisi. May mga sandali sa buhay na kahit gaano kalayo ang narating ng isang tao, isang alaala lang ang kayang magpabalik sa kanya sa pinagmulan ng lahat ng sakit. Habang pinagmamasdan niya ang unti-unting paglayo ng babae at ng kambal, naramdaman niyang parang may isang mabigat na bahagi ng kanyang pagkatao ang hinihila pabalik sa lupa. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Sanay siyang kontrolado ang lahat. Sanay siyang may sagot sa bawat problema. Ngunit ngayon, wala siyang hawak kundi mga tanong na walang kasiguraduhan. Sa bawat hakbang na ginagawa ng babae, ramdam niya ang distansyang unti-unting nabubuo, hindi lang sa pagitan ng kanilang mga katawan, kundi sa pagitan ng kanilang mga buhay. Isang distansyang siya mismo ang lumikha maraming taon na ang nakalipas. Noon, akala niya ang paglayo ay sagot. Akala niya ang pagputol ay magpapadali ng lahat. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya na ang bawat pagtalikod ay may kapalit na sakit na hindi basta-basta nawawala. Bumalik sa kanya ang mga alaala na matagal niyang itinulak sa pinakadulo ng kanyang isipan. Ang mga panahong puno ng pangarap. Ang mga sandaling akala niya ay sapat na ang pag-ibig para harapin ang mundo. Ngunit dumating ang takot, takot sa kahirapan, takot sa pagkabigo, takot na hindi maging sapat. At sa takot na iyon, pinili niyang iwan ang tanging taong handang manatili sa tabi niya, kahit wala pa siyang anuman. Habang ang babae ay pinilit na maging matatag, siya naman ay piniling maging malamig. At ngayon, malinaw sa kanya ang resulta ng desisyong iyon. Ang kambal ay patunay ng panahong pinili niyang kalimutan. Mga batang isinilang na may kasalanang hindi nila kailanman ginawa. Mga batang lumaki na ang tanging sandigan ay ang lakas ng isang inang iniwan ng lalaking minsang nangako ng habang buhay. Hindi niya alam kung paano nabuhay ang babae sa mga unang taon. Ngunit malinaw sa bawat kilos nito na hindi naging madali ang lahat. Ang katawan nitong tila sanay na sa pagod, ang mga mata nitong palaging alerto, at ang paraan nitong protektahan ang mga bata. Lahat ng iyon ay palatandaan ng isang buhay na puno ng pakikibaka. Habang siya ay unti-unting nagiging makapangyarihan, may isang babaeng natutong lumaban ng mag-isa. Mas lalong sumikip ang kanyang dibdib sa ideyang maaaring alam ng babae ang tungkol sa kanyang tagumpay. Maaaring nakita nito ang kanyang mukha sa balita, narinig ang kanyang pangalan, o nabasa ang tungkol sa kanyang kayamanan. At sa bawat pagkakataon, marahil ay pinili nitong manahimik, hindi dahil sa kawalan ng karapatan, kundi dahil sa sobrang sakit na hindi na kayang isalaysay. Ano ang mas masakit, ang makita ang lalaking iniwan ka na nabubuhay sa karangyaan, o ang aminin sa sarili na minsan kang naniwala sa mga pangakong iyon? Habang pinagmamasdan niya ang kambal, napansin niyang hindi sila humihingi ng labis. Walang luha, walang ingay, walang reklamo.
Para bang maaga pa lang ay natutunan na nilang tanggapin ang mundo kung ano ito. Isang bagay na hindi niya kailanman kinailangang gawin dahil may mga pagkakataong pinili niyang umiwas kaysa magtiis. At doon niya naramdaman ang hiya. Hiya sa mga batang mas matapang pa sa kanya sa murang edad. Hiya sa isang inang piniling maging buo para sa kanyang mga anak kahit wasak na siya sa loob. Hiya sa sariling-sarili dahil ginamit niya ang ambisyon bilang dahilan para tumakas sa responsibilidad. Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Kung magpapakita siya ngayon, ano ang dala niya, tulong o panibagong sakit? Ang pera ay hindi problema. Kayang-kaya niyang baguhin ang buhay ng babae at ng kambal sa isang iglap. Ngunit ang sugat na iniwan niya ay hindi basta-basta natatakpan ng ginhawa. May mga sugat na kailangang harapin, hindi lang bayaran. May bahagi sa kanya na gustong manatiling tahimik, magpadala na lang ng tulong mula sa malayo, at hayaan ang babae na hindi na muling makaharap ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit may isa ring bahagi sa kanya, mas malakas, mas tapat, na alam na ang pananahimik ay isa na namang pagtalikod. Kung patuloy siyang iiwas, ulit lang siya sa parehong kasalanan. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi lang ito pagkakataon para tumulong, kundi pagkakataon para humingi ng tawad. Hindi bilang bilyonaryo. Hindi bilang makapangyarihang lalaki. Kundi bilang isang taong nagkamali at handang akuin ang bunga ng kanyang mga desisyon. Ngunit ang paghingi ng tawad ay nangangailangan ng tapang na aminin ang pagkukulang, tapang na tanggapin ang galit, at tapang na harapin ang posibilidad na hindi siya kailanman mapapatawad. At naroon pa rin ang pinakamabigat na tanong, paano kung ang kambal ay kanya, ngunit hindi na siya kailangan sa buhay ng mga ito? Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo lamang. Nasusukat ito sa presensya, sakripisyo, at oras, mga bagay na hindi niya kailanman naibigay. Kung papasok siya ngayon, baka masira lamang ang mundong maingat na binuo ng babae para sa kanyang mga anak. Ngunit kung hindi siya papasok, habang buhay niyang dadalhin ang bigat ng isang responsibilidad na iniwan niya. Habang unti-unting naglalaho sa kanyang paningin ang babae at ang kambal, isang pa siya ang tuluyang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya tatakbo. Anuman ang kahihinatnan, haharapin niya ito. Hindi niya alam kung may pag-asa pa. Hindi niya alam kung may puwang pa siya sa buhay na iyon. Ngunit alam niya ang isang bagay, ang pagtakas ay hindi na opsyon. At sa sandaling iyon, ang bilyonaryong sanay sa tagumpay ay natutong matakot sa iisang bagay lamang, ang posibilidad na huli na ang lahat. May mga desisyong hindi na pwedeng ipagpaliban. Kapag masyado mong pinatagal ang isang sandali, kusang nawawala ang pagkakataon. Habang patuloy na tumatak sa kanyang isipan ang imahe ng babae at ng kambal, malinaw sa kanya na ang katahimikan ay isa na namang anyo ng pagtakas. At sapat na ang dami ng beses na tumakbo siya palayo sa responsibilidad. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na basta konsensya lamang. Isa itong takot na maihalong pag-asa. Takot na harapin ang katotohanan at pag-asang baka hindi pa huli ang lahat. Sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang bigat ng mga taon na nawala, mga panahong dapat sana inaroon siya, ngunit pinili niyang wala. Habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang isipan, unti-unting pumapasok ang isang mas malinaw na larawan ng buhay ng babae. Isang babaeng hindi lang iniwan kundi piniling kalimutan. Isang babaeng kailangang maging ina, ama at sandigan sa parehong oras. Walang reklamo, walang tulong, walang kasiguraduhan. Tanging dalawang bata ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. At doon niya naramdaman ang lalim ng kanyang kasalanan. Hindi lang niya iniwan ang isang babae. Iniwan niya ang isang buong kinabukasan. Iniwan niya ang pagkakataong maging bahagi ng paglaki ng kanyang mga anak, kung ang kambal nga ay tunay na kanya. Ang mga unang hakbang, ang unang ngiti, ang mga gabing may sakit at takot, lahat ng iyon ay hindi niya naranasan dahil mas pinili niyang habulin ang isang pangarap na ngayon ay pakiramdam niya ihungkag. Ang yaman ay naroon pa rin. Ang kapangyarihan ay buo pa rin. Ngunit ang laman ng kanyang puso ay tila unti-unting nauubos. Habang iniisip niya ang posibilidad ng paglapit, unti-unting sumulpot ang isa pang takot, paano kung ang kanyang presensya ay maging banta sa katahimikan ng babae? Paano kung ang pagbabalik niya ay hindi magdala ng ginhawa kundi muling sakit? Sa loob ng maraming taon, marahil ay natutunan na ng babae kung paano mabuhay nang wala siya.
Marahil ay isinara na nito ang pinto ng nakaraan upang protektahan ang sarili at ang mga bata. At ngayon, darating siya bilang sino? Bilang bilyonaryo? Bilang dating pag-ibig? O bilang lalaking may utang na hindi kayang bayaran ng pera? Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang mas malinaw na katotohanan. Ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagtulong, kundi ang pagtanggap na maaaring hindi siya kailanman maging bahagi ng buhay na iyon sa paraang gusto niya. Ang kapatawaran ay hindi karapatan. Isa itong regalong maaaring ipagkait. Habang iniisip niya ito, bumalik sa kanyang alaala ang itsura ng kambal. Ang katahimikan nila ay mas masakit kaysa anumang iyak. Iyon ang katahimikan ng mga batang natutong huwag umasa. At doon niya naintindihan na ang mga batang iyon ay hindi naghihintay ng isang bayani. Naghihintay sila ng isang mundong hindi sila pababayaan. Kung totoo mang kanya ang mga bata, hindi sapat ang biglaang pagdating. Hindi sapat ang ginhawang biglaan. Ang pagiging ama ay kailangang patunayan sa panahon, hindi sa isang hakbang. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang unang hakbang ay hindi ang pag-angkin, kundi ang pag-amin. Pag-amin sa sarili na siya ang may kasalanan. Pag-amin na ang lahat ng kanyang tagumpay ay may kapalit na hindi niya kayang baliwalain pa. May bahagi sa kanyang puso na umaasang kahit kaunti, ang babae ay makakakita ng sinseridad sa kanyang mga mata. Na baka, sa kabila ng lahat, may natitirang puwang para sa kabutihan. Ngunit mas malakas ang takot na baka ang tanging makikita ng babae ay ang lalaking sumira sa kanyang mundo. At kung mangyari iyon, kailangan niyang tanggapin. Habang iniisip niya ang mga susunod na hakbang, malinaw sa kanya na ang pagbabalik ay hindi simpleng paglapit. Isa itong pagpasok sa isang mundong matagal na siyang hindi kabilang. Isang mundong binuo ng sakripisyo, luha, at tahimik na lakas ng isang ina. At sa gitna ng lahat ng iyon, may dalawang batang hindi niya kilala, ngunit may koneksyon sa kanya na mas malalim pa sa dugo, isang koneksyong puno ng mga taon ng pagkawala. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging maliit. Hindi bilang mahina, kundi bilang taong kailangang matutong yumuko upang itama ang mali. Ang ego na minsang nagtulak sa kanya sa tuktok ay kailangan na ngayong isantabi. Dahil kung may pag-asa pa man, magsisimula iyon sa pagpapakumbaba. Habang unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga, isang desisyon ang tuluyang tumibay sa kanyang puso. Hindi siya hihingi agad ng kapatawaran. Hindi siya mag-aangkin. Hindi siya magdidikta. Ang gagawin niya ay harapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. At sa sandaling iyon, alam niyang ang susunod na mangyayari ay magbabago sa kanilang lahat. Maaaring ito ang simula ng paggaling, o ang tuluyang pagsara ng isang pinto na matagal nang bukas sa kanyang isipan. Isa lang ang sigurado. Hindi na siya babalik sa dating katahimikan. Dahil minsan nang nagising ang konsensya, hindi na ito muling matutulog. May mga sandali sa buhay na hindi ka na tinatanong kung handa ka na bang harapin ang katotohanan. Dumarating ito ng buo, mabigat at walang babala. Para sa kanya, ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakita sa isang babaeng namamalimos kasama ang kambal. Ito ay tungkol sa pagharap sa sarili, sa lalaking iniwan ang pagmamahal kapalit ng ambisyon, at ngayon ay kailangang akuin ang bigat ng lahat ng kanyang piniling talikuran. Habang unti-unting humuhupa ang ingay ng mundo sa kanyang isipan, malinaw niyang naramdaman ang isang pagbabago sa loob niya. Hindi na ito ang dating kaba ng negosyo, hindi ang takot na mawala ng pera o kapangyarihan. Ito ay takot na mas malalim, takot na tanggapin na ang kanyang tagumpay ay itinayo sa ibabaw ng mga luha ng isang babaeng minsang naniwala sa kanya. Ang babaeng iyon ay hindi na kailangang magsalita para ipakita ang kanyang pinagdaanan. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay nakaukit sa kanyang tindig, sa kanyang katahimikan, sa paraan ng kanyang pagprotekta sa kambal. Isa siyang patunay na may mga taong hindi kailanman sumuko, kahit paulit-ulit silang binigo ng buhay. At doon niya tuluyang naunawaan na ang pag-ibig ay hindi laging nagtatapos sa pagkakasama. Minsan, ito ay nagiging aral. Minsan, ito ay nagiging sugat na humuhubog sa kung sino ka sa huli. Ang kambal ay naging pinakamabigat na bahagi ng kanyang katotohanan. Hindi man niya hawak ang katiyakan, ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na may bahagi siya sa kanilang pag-iral. At kung totoo man iyon, hindi sapat ang simpleng pagtulong. Hindi sapat ang biglaang pagpasok sa kanilang buhay na parang may karapatan siya. Ang pagiging ama ay hindi titulo.
Isa itong responsibilidad na dapat pinipili araw-araw. Unti-unting bumuo ng panata ang kanyang puso, isang panatang walang ingay, walang pagpapakitang tao. Hindi niya sisirain ang mundong maingat na binuo ng babae para sa kanyang mga anak. Hindi niya gagamitin ang yaman upang palitan ang mga taon ng pagkawala. Ang gagawin niya ay igalang ang distansyang kailangan at tutulong sa paraang hindi magbubukas ng panibagong sugat. Doon niya napagtanto ang isang masakit, ngunit mahalagang katotohanan, ang kapatawaran ay hindi laging ibinibigay ng taong nasaktan. Minsan, ito ay isang prosesong kailangang gawin sa loob ng sarili, sa pagtanggap, sa pagbabago, at sa paninindigan na hindi na muling ulitin ang parehong pagkakamali. Ang babae ay patuloy na maglalakad sa direksyong siya mismo ang pumili. Ang kambal ay lalaki na dala ang lakas ng isang inang hindi kailanman umasa sa awa ng mundo. At siya naman ay mananatiling bahagi ng kwento, hindi bilang sentro, kundi bilang tahimik na suporta, handang umunawa at rumespeto sa anumang hangganan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya hinangad ang kontrol. Hindi niya hinangad ang kapalit. Ang tanging nais niya ay siguraduhin na ang kanyang presensya, kung mayroon man, ay hindi na magiging dahilan ng sakit. At sa katahimikan ng sandaling iyon, unti-unting nagbago ang kahulugan ng tagumpay para sa kanya. Hindi na ito nasusukat sa dami ng ari-arian o sa taas ng kanyang pangalan. Nasusukat na ito sa kakayahang harapin ang sariling pagkakamali at pumiling maging mas mabuting tao, kahit walang makakakita. May mga kwentong hindi nagtatapos sa masayang pagbabalikan. May mga pag-ibig na nananatiling alaala. Ngunit may mga pagtatapos na mas totoo, mga pagtatapos na pinipili ang kapayapaan kaysa ego, at pananagutan kaysa pagmamayari. Sa huli, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang lahat ng kanyang nakuha, kundi ang tapang na aminin ang mga taong kanyang nasaktan at ang desisyong huwag nang muling manakit, kahit pa ang kapalit nito ay ang pananatiling mag-isa sa gilid ng kwento. At doon nagtatapos ang lahat. Hindi sa palakpakan. Hindi sa ingay. Kundi sa tahimik na pagtanggap ng katotohanan na minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkuha, kundi sa paggalang.